Heidi, ano ba ibig sabihin kapag ang sinasabi order fraud audit? Yan, ano ba ibig sabihin ng pag fraud audit? Ay, okay. Good morning din sa iyong tagapakinig. Ang fraud audit, kumbaga, tagalogin ko nilang hinahanap natin sa audit yung mga tinatawag nating fraudulent act o yung mga parang pandadaya. Pwede ring financial statement fraud o kaya yung tinatawag nating asset misappropriation. So, ang ibig sabihin nito, sa audit, ang objective mo malinaw. Di ba napag-usapan dati natin iba't ibang audit. Ito ang objective mo ay malinaw. Nakatutok ka lang doon sa pwedeng mga act of fraud, parang o fraudulent act, yung mga tipong pandaraya, pagkilos na pandaraya. So hahanapin natin dito yung tinatawag nating mga red flags. Ayan. So yun yung ating fraud audit. Okay. So, naghahalangan ako to. Heidi, ma'am, ano ba ang regular audit ng COA? Talaga bang kapag sinabing fraud audit, meron ng mga sinasabing nauna ng red flag para ang maging order ng chairman mismo ng COA, fraud audit na please? Ay, oo, tama ka, fraud. Tama ka, fraud. Actually, ano ito. Kaya nga mas maganda yung fraud audit dahil nakatutok ka na talaga. Ang regular na audit ng COA, ang tawag natin ay financial and compliance. Kung saan nagkakaroon ng audit opinion. So, dun sa financial and compliance, titingnan ng financial statement. Ngayon, mayroon kasing ibang specialty ang nagko-conduct ng fraud audit. Mhm. Resident auditor, pag nakita niya yung financial statement, oy, mukhang may fraud dito ibabatin niya ngayon dun sa division, Fraud Audit Investigation Division. Mm-mm. Dahil meron itong kakaibang expertise at yung tinatawag nga natin yung mindset ng isang fraud auditor. Mahirap mangyari yan. Yung parang magaling kang umamoy. Uy, mukhang may fraud dito. Oo, dahil base sa iyong karanasan at sa iyong training. Oo, totoo yon. Kaya very specific ang objective nito. Oo. Okay, pero Ang tanong ko rin yun nga, bakit Bulacan lang? Opo. Pero Heidi, ma'am, di ho ba sa regular audit na ginagawa ng COA, hindi ba dapat doon pa lamang yung auditor maghahayag na ng kanyang mga hinala para hindi na maghintay pa ng utos ng chairman at sila na mismo ang magkusa na magkaroon ng fraud audit from the regular audit po? Oo, totoo ka. Tama ka. Ginagawa nga yan ng auditor. Kaya nga pag halimbawa, regular na audit mo, yung financial and compliance na Mm-mm. nakita mo na, uy, parang merong o kaya minsan, ako nung auditor ako, ikikwento ko lang aking karanasan. Pag nakita kong medyo malaki yung amount, at saka yan nga merong mga, ang tawag ko dyan, mga bingo. Yung mga project na malaki ang amount at alam mo nang madaling pagkapirahan. Di ba na minsan ay narinig ko na ikaw mag-discuss kung bakit hinahabol yung mga fraud audit na yan. Yeah, kung yung mga flood control na yan at saka yung mga dredging, di ba? So sa akin, iano ko na siya agad as red flag. Pero Ted, hindi pwede na yung resident auditor ang magsagawa nito dahil nga meron tayong tinatawag natin yung level of expertise. May standards kasi ang mga audit, di ba? So yung level of expertise, nakatutok yan doon sa Fraud Audit Investigation Division. At sa bawat region, may fraud audit, investigation division. Ay, ang lang, at siguro makikita mo yung nito, napakadami ng fraud, ng request for fraud audit, At yun ang usually hindi nako-cope up. Pero this time, dahil napakalaking issue ito, kung tayo ay consistent sa ating tinatawag na risk-based approach sa audit, dapat katulad ng sinabi mo, yung risk na merong fraud ay dapat ito ay nagsisimula pa lang doon sa regular na audit ng mga taga-COA. Yung nai-spot mo na kaagad, mukhang may risk ng fraud dito. Ang problema, masyadong madami para ma-handle ng Fraud Audit Investigation Division.